Jesus has redeemed me from the hands of Satan. The blood of Jesus has redeemed me from every curse. In Christ Jesus, I am free from every curse and blessed with all blessings. I shall be blessed in my place, and my affairs shall be blessed. I shall be blessed at my work, and the fruits of my labor shall be blessed. I shall be blessed when I come in, and I shall be blessed when I go out. The Lord will cause my enemies who rise up against me to be defeated before my face. They will come at me from one direction, but flee from me in seven. The Lord will send the blessing on my barns and on everything I put my hand to. And the Lord my God will bless me in the land He is giving me. The Lord of Jesus has sealed an eternal covenant for me. The blood of Jesus has reconciled me to and granted me a peace with God the Father, all people and all. The blood of Jesus has granted me forgiveness of all my sin. The blood of Jesus, the Son of God, cleanses me from all sin. The blood of Jesus justifies me from all condemnation. The blood of Jesus justifies me from all condemnation. So all the accusations of the devil against me are nullified. The blood of Jesus is the reason
you are every line. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of the Lord save my soul. Now I'm alive in you. Everybody. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of the Lord save my soul. Now I'm alive in you. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of the Lord save my soul. Now I'm alive in you. I'm not ashamed of it. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of the Lord save my soul. Now I'm alive in you. Living the rhythm song. 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 One church song, come on, forget. Sing it again. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of the Lord to save my soul. Now I'm alive in you. Sing it again. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of the Lord to save my soul. Now I'm alive in you. Come on, church, together. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of the Lord to save my soul. Now I'm alive in you. Come on, everybody, sing it again. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of the Lord to save my soul. Now I'm alive in you. Sing it again. Come on. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of the Lord to save my soul. Now I'm alive in you. Living the rhythm song. Living the rhythm song. Living the rhythm song. Living the rhythm song. Come on, church, come on, church. He is good. He is alive. Come on. We are not ashamed of the gospel. He's great. Thank you, Lord. Ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Ang Diyos ay tapat. Sa lahat ng oras. He is our King, our Savior. He is our Father, protector, provider. Let us come to the worship. Let us worship the Lord in spirit. The highest He would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Oh, the sun sets free. Oh, His Spirit is. I'm a child of God. Yes, I
To the end, we will always be.
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart sing it to the heavens. Jesus be the center. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about sing it. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of the church. Jesus be the center of the church. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Come on, Jesus. Jesus. Glory, Jesus. Come on, church. Singing Jesus. There is power in the name of Jesus. Come on. Jesus. 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 Jesus.
to the end. It will always be, it's always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. You are the center of life in our life. You are the center of life in our family, in the church. You are the center. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Holy Spirit, that you are with us, that you are here. Salamat, salamat. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. This is my name. Everybody say, Amen. Pinagpalang sa tayo. Lalo kang kumanda, lalo kang buhok. Parang umaga po sa lahat. Morning. Pagkilala ko. Babasahin ko lang po itong 2 Corinthians chapter 9 verse 11 po. About generosity and encourage. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things and all times, having all that you need, you will abound in every good work. Pray po, hawakan po natin yung ating mga sober. Let us pray po. Dear God, dear Father God, thank you for the gifts you have given us. We are so blessed to be gathered here today to worship you with all of our heart. May you bless us by these tithes and offerings today as we give back to you in Jesus' name. Amen. Good morning po sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen. Sige po, we can all be seated and let us pray. Father God, salamat po sa umaga ito. Salamat sa panibagong buhay, panibagong simula, panibagong kalakasan. Thank you, Lord, for open heaven. At salamat po, Lord, sa powerful words mo, Lord, na mag-i-encourage sa amin, magtutuwid sa amin, at patuloy na mag-fulfill ng purpose mo sa buhay po namin. Lord, salamat po. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Kayo po yung aming dakilang tagapagturo. Lord, without you giving us understanding and revelation, hindi po kami mababago. Let everyone, Panginoon, ay lumabas ng hindi na po kagaya ng pagdating namin. Lord, i-fulfill mo, gawin mo kung ano po yung gusto mong gawin sa amin ngayong umaga nito. Salamat po, Lord God, sa
fertile heart, mga matatabang lupa, na yung mga salita mo, Lord, ay magbubunga po sa aming mga buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpan po natin sa Lord. Amen. So ngayong umaga po na ito, related pa rin po sa ating word for this year, ang ating mensahe ngayong umaga. 2025 is Year of Breakthrough. Yan po yung ating patuloy na declaration, kiniklaim sa ating mga buhay. No? 2025 ay isang pambihirang pagtatagumpay sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Paniwalaan mo yan kahit parang baliktad yung nangyayari ngayon. Amen? So, ngayong umaga po nito, I would like to speak on the topic, faith demands a plan. Sabi nga po sa katabi mo, faith demands a plan. Madami po mga Kristiyano, ang akala po nila, no, ang buhay ay bahala na si Lord. No? Madalas yung po ba itong sabihin, bahala na si Lord. Ito po yung nakakalungkot na balita, no, sa mga Kristiyano. Christians are lazy people, drifting along in life. Dahil meron po silang wrong belief, wrong mindset, wrong connotation ng pag sinabing, bahala na si Lord. Bahala na talaga si Lord. Wala na silang gagawin. Diba? Di ba pag declare mo, bahala na si Lord, you have that tendency na hindi ka nakikilos. Nakaka-relate po ba? Amen. No? At yun po yung pangit. No? Christians are lazy. Drifting along in life. Dahil akala po natin, kapag sinabi natin, bahala na si Lord, we will just sit and we will just wait. Amen po ba? Amen. Pero ito po yung news flash. Okay? Ito po yung mainit na balita para sa ating ngayong umaga nito. God has a plan for you this 2025. And He invites you to participate in it through the choices and actions na gagawin po natin. God's plans are established, nasabi na po yan sa kanyang salita. Yet, iniimbitahan po tayo ngayon ng ating Panginoon to participate, to be active through obedience and faith. Ito po ang sabi ng Ephesians 2:10. For we are His workmanship, tayo ay ginawa, nilalang ng Panginoon, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen? Nilikha po tayo ng Panginoon. No? Through Christ Jesus, binigyan niya po tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa ay itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Amen? Amen. Kung naniniwala po tayo sa mga promises ni Lord, kailangan po pala ay meron po tayong plano sa buhay. Amen? Hindi lang po tayo mag-aantay. Kaya po yung title ng ating mensahe ngayong umaga, Your faith, the faith that you have, demands a plan. Amen? Amen. If you claim to have faith in God's promises, kailangan po pala meron kang plano. Okay? Kasi po, yung may pananalig, no? Kapag meron kang plan, ito po pala yung declaration mo. Okay? Na magkakaroon ka ng magandang future. Amen? Amen. Yung future na iniready na po ni Lord para sa atin. Amen. Alam niyo po, ito po yung narinig ko kay Dr. Meras Magdalena. Kapag po pala ini-expose ka ni Lord sa mga magagandang bagay, magagandang sitwasyon, gusto ng Panginoon mag-desire ka, mangarap ka. Naranasan niyo na po yun yung wala kang magandang bahay.
pero nakapasok ka sa isang magandang bahay. Anong nagkaroon ka? Desire, di ba? Nagkaroon ka ng pangarap na, ay Lord, sana po ako din. Kaya nauso po yung sana all. Di ba? Kasi nagkakaroon ka ng desire. Hindi po lang inggit, but desire. Nangangarap ka na sana ako din magkaroon ng ganito. And that is what God is doing us. Especially kapag nakapunta ka sa ibang lugar. No? Hindi lamang kung material na bagay, pero halimbawa yung, ay, kasayada naman din family niya. Ay, nanong klase yung mga tao ay ni. And you want to have that. No? So, ini-expose ka po pala ni Lord. No? Hindi ko alam kung ano yung saan ka na-expose, na nag-desire ka na, Lord, sana ako din po. Napapray ka na, Lord, sana ako din po. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, mangarap po tayo. Amen. At sa pagkakaroon po natin ng pangarap, ang kasunod po noon, kailangan planuhin po natin. Ito po yung nakikita kong problema sa atin. Pangarap na lang tinitipid pa. Nangangarap ka na lang, tinitipid mo pa. Kasi kinukwenta mo kung paano mangyayari yun. Amen? Iniisip mo, paano kaya mangyayari? No? Gusto kong magkalupa. Siguro lang kahit 50 square meters na. Alam niyo po kung kaya palit ng 50 square meters. Siguro kalahati lang po nitong church. O wala man. Wala man siguro. Kasi iniisip mo, ano ka magkakaroon nun? Kaya pinapangarap mo tuloy, yung maliit na lang. Paano ka magkakaroon ng pambihirang pagtatagumpay, kapatid? Kung pangarap pa lang, matipid ka lang. Amen? Amen. Kaya nga po yung faith, it demands a plan. The ability to plan for the future based, okay, ito yung basihan mo ng pagpaplano mo, based on God's promises. Amen? Hindi base sa current na kakayahan mo ngayon. Amen? Di lamang po yung nag-a-apply sa lupa, sa bahay, sa sasakyan, even on our relationships, on our health. Kung nasaan man po tayong aspeto ng buhay na gusto po natin magkaroon ng pagtatagumpay or breakthrough, ito po yung kailangan natin gawin. It demands a plan. Amen? I am not convinced that you are serious about having a breakthrough this 2025. Kung wala ka pong plano, kapatid. Yung mga nagdideklara po dyan, I will have a breakthrough this 2025. Tanungin mo siya, nasaan yung plano mo? Amen? Nasaan yung plano mo? You are not serious, kapatid, na magtagumpay this 2025 kung wala ka pong plano. Amen? Sabi ng Ecclesiastes 9:10, whatever you do, do well. For when you go to the grave, there will be no work, or planning, or knowledge, or wisdom. This verse encourages us to wholeheartedly engage in our endeavors. Kapatid, kakakabiyan na alang kalatoy-latoy. Sabi ni Buddha sa diyan, yung verse ni, alang ka passion, alang ka biye-biye. You're just going with the flow. Sabi ng Kenny, sabi po dito, pag namatay ka na, wala nang work, wala nang planning, wala nang knowledge or wisdom. Kaya give it your best today while you are alive. Amen? Grow. Amen. Mag-grow ka, mag-breakthrough ka. No? Give your best sa iyong mga relationships, no? On your profession, on your career. Be passionate sa ministry. Kung ano man yung role mo. Amen? Kasi pagpatay ka na, wala na lahat yan. Alam niyo po ba that those people who retired, na wala ng work, ayon sa pag-aaral,
madali na po silang mamamatay pagkatapos nun. Dahil wala na pong meaning, wala nang purpose, wala nang productivity ang buhay po nila. Subukan mong walang gawin, mga inako. Amen? That is based on scientific study. Pinapatunayan po na walang retirement. Amen? Alam niyo po bakit gusto ng tao mag-retire from their careers? Kasi ginagawa nila yung mga bagay na hindi sila nag-e-enjoy. But those successful people that I'm listening to, nakikita ko, even at their old age, nagtatrabaho pa rin po sila. But what they are doing, what they are investing their time on, are the things na makabuluhan at kasiya-siya for them. Amen po ba? Kaya mga kapatid, faith demands a plan. Gusto mo ng pambihirang at pagtatagumpay this 2025? Nasaan yung plan mo? A lot of people are praying, Lord, guide me. Ang tanong sa'yo ni Lord, where? Wala ka namang plano eh. You don't give God something to work on. Ang hirap pong i-guide ng kotse na naka-park. Ang hirap pong i-maneuver ang isang barko na nasa daungan. Kapag wala kang ginagawa, kapatid, and you are just waiting on the Lord, bahala ka na po, Lord, ang hirap mong i-guide. Ang hirap mong dalhin doon sa tamang direction. Kasi hindi ka naman kumikilos. Amen? Amen. Faith demands a plan. Ito po yung point number 1. Planning is a powerful expression of faith in God's promises. Okay, sulat po yan kung wala sa handouts mo. Planning is a powerful expression of your faith in God's promises. Kapag po pala nagpaplano ka, you are also worshiping God because you are telling God, Lord, I have faith in your promises for a better future, for a better life, for victory. Kaya po ako magpaplano. If God tells us to do something, if you don't document it, yung sinulat, and you don't have a plan to do it, isa lang ibig sabihin nun. You don't truly believe it. If you believe something, you will plan for it. Nakakasunod po ba? For you to capture kung ano yung plan ni God sa buhay mo, kailangan mo pala siyang i-translate into a plan. A plan is a captured vision. No? Ang ibig kong sabihin nun, yung plano ni God, hindi mo nakikita. Pero kapag nagplano ka, pinagbalangkas mo siya. Kagaya ng isang bahay. Before maitayo ang bahay, wala naman yung bahay, di ba? Hindi mo nakikita. Pero merong blueprint, merong plano. Correct? Alam mo na ngayon kung paano yung itsura ng harap, ng likod, kusina, living room. Nakaka-capture mo. Ibig sabihin, na-visualize mo na ngayon dahil merong plano. Ganon din po sa plano ni God for us this year 2025 and beyond. Kung wala ka pong plano, wala kang sinulat, ni even dinrowing man lang sa papel, kapatid, you cannot capture the vision of God for your life this 2025. Whether matanda ka na, bata ka, you need to plan, kapatid. Amen? The Bible says that people perish without a vision. Mapapahamak daw po tayo. Walang mangyayari sa buhay po natin without a vision. No? And planning gives definition or meaning sa ating mga buhay. No? Sabi nga po kanina, kung patay ka na, wala nang lahat yan. Amen?
Ang sabi po ni Brian Tracy, kung meron ka daw pong isang goal, kailangan meron kang isulat na 20 action plans para matupad mo yung goal na yun. This is a practical tip from a very successful person. Siya po ay isang speaker, teacher. Simula nung bata siya, hanggang ngayon matanda na siya. Sabi niya, kung meron kang goal this year, sulat mo sa papel. Under that goal, maglista ka ng 20 action steps or plan para matupad mo yung goal na yun. Halimbawa, ang goal mo is mawin itong kapitbahay mo. Mawin itong kapamilya mo. Ang goal mo, ganito. So, maglilista ka ngayon ng 20 items, 20 actions na gagawin mo para matupad mo yung goal na yun. I-date ka, share kayong word of Lord, dinang kayong pamphlet, dinang kayong brochure, share ang kayong word of God, share kayong live video kayo, punta lang kayo once a week. You get what I mean? Kapag nagplano ka, mayroong solid action plan para po ito ay iyong ma-achieve. Hindi lang yung bahala ka na Lord. Amen po ba? So planning, no, is our expression of faith in God's promises. Baka tanong niyo po sa akin, Ate Wilma, ilang taon na ako nagpaplano, wala na akong nangyayari. Yun ang mahirap. Kasi ito po yung kulang. Punta tayo sa point number 2. Planning requires work. Masabi sa katabi mo, work. Work. Planning requires work. The Bible says, faith without works is dead. Amen? So the reason why many plans do not come to pass is because many people do not follow through on the works. Okay? Nag-i-stop tayo doon sa plan. Wala nang follow-up na works. Amen? So in essence, planning without work is failure. Kapag daw nagplano ka na walang action na kasama, ikaw ay nagpapantasya lang. Planning without work is a fantasy. Kasi you are just wishing in the air na sana merong mahulong na bag ng pera para matupad mo lahat ng iyong mga ginugol. Amen? We are like wishing in the wind na sana one day matupad itong plan mo. Amen? But, tignan po ninyo sa point number 3. Our example of the greatest planner is God. No? Si God po is the greatest example of a planner. He plans and He works, okay, doon sa kanyang mga plano. Let me give you an example. Okay? God conceived the plan of redemption. No? Yan po ay nakasulat sa Ephesians 1:4b. Ang sabi, bago pa malikhain ng mundo, pinili na niya ang tao para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. So that was the plan of God. Before niya likhain ang mundo, pinili niya na daw ang tao para maging banal, kagaya niya, Christ-like, no? And then, He documented the plan. Sinulat niya yung plano through the Bible for us to know it. Amen? And then, pagkatapos niyang nagplano, dinocument yung kanyang plan, He worked out His plan. Anong ginawa niya? He sent His Son, our Lord Jesus Christ, after na magkamali ang tao, mag-fall si Adam and Eve in sin. No? So, Jesus was announced even 5,000 years ago. No? So, God is a planner. Amen? Kung paano po ang DNA ng Diyos, ganun din ang DNA natin. Amen? So, it is important that to note that God's purpose created His plans. And His plans produce His work. Amen po ba? Kaya nga kapatid, kung meron po tayong tutularan is
si Lord na po yun. Amen? Kasi ang ultimate goal naman ng buhay po natin is to be Christ-like. Amen? And let's go to point number 4. Plans can change, but purpose remains. If your plans last year or yung mga nakaraang buwan ay nag-fail, hindi mo na-realize yung goal, hindi mo nakita yung flesh, hindi na-manifest ang yung gusto sa buhay, let's imitate God. Amen. Yung plano po ni God nag-fail nung una. Di ba ang plano niya is for Adam and Eve na maging manager ng kanyang mga ginawa. Pero nag-fail nga po si Adam and Eve. Pero anong ginawa ni Lord? Di ba? Sabi niya, okay lang yan. Kasi He made another plan to rescue us. And that is through our Lord Jesus Christ. No? So yung plan ni God nag-fail, hindi dahil with si God imperfect siya, but because man failed. Amen? And God didn't panic. Ang sabi niya lang kay Satan, well, okay, sige, no problem. The woman is going to have another sin. At yun yung tatapak sa ulo mo. And yun nga po, our Lord Jesus Christ. No? Kaya mga kapatid, ito po yung encouragement sa atin ni Lord. Number 1, kung wala kang plano, magplano ka. Pangalawa, kung nag-fail yung una mong plano, magplano ka ulit. Kasi yung plano mo pala, pwede naman nagbabago. Pero ang hindi dapat nagbabago ay yung purpose mo. Amen? Halimbawa, ang purpose mo is to be a blessing sa iyong kapamilya. Is to be a blessing to the church. Pwede yung una mong way is failure kasi hindi nag-succeed. Then you can make another plan, another step. Kaya nga po dun sa kanina, di ba? Set one goal and then have 20 action plans to fulfill that goal. Kasi yung pwede, yung isa, pwede hindi mag-work out. Yung pangalawa, pwede hindi mag-work out. But you can make another plan. But the purpose, the goal, should be the same. Nakakasunod po. Ito po yung dinidiscuss natin ngayon is, ano nga ba magkaroon ng pambihirang pagkatagumpay this 2025? Amen? So, if your purpose is clear, kapatid, your plans might change, but don't be afraid to change your plans. Kasi just keep your purpose or make the goal permanent, no? And eventually, makukuha mo din yan. Amen? Failure is an opportunity to start again. Kapag nag-fail ka dun sa isang bagay, great. E di, umpisa ka ulit. Don't quit until you win. Amen? Because you only lose when you quit. Kaya po nauso yung quitters never win. Kasi pag nahirapan, mag-quit na. Pwede naman magpahinga, huwag ka lang mag-quit. Amen? Amen? Amen. Even in our relationship, minsan nakakapagod kasama yung kasama mo sa bahay. Anong pwede mong gawin? Alisan mo na, mag-call ka. Okay? O kaya mag-overnight ka sa isang bahay or something na makakaila ka lang ng konti. Amen? Kasi minsan yung kasama po natin, di ba? In any relationship, nagkukos siya ng conflict, sakit ng loob, mga gano'n. It doesn't mean cut off mo na yung relationship mo dun sa person. Just rest. Amen? Sa trabaho. Alam niyo po, ang dami ngayon, sabi nga nung napanood ko, maganda ng pagod. Pagod kang umuwi dahil galing ka sa trabaho. Kesa pagod kang umuwi dahil sa kakahanap ng trabaho. Amen? Amen. Pag napagod ka sa trabaho mo, mag-leave ka, huwag ka agad mag-quit. Amen? Baka kailangan mo lang ng day off. Amen po ba? Amen. Yung asawa mo, di ba? Baka kailangan mo lang
relasyon. Baka kailangan nyo lang mamiss ang isa't isa. Baka nagkakasawaan na kayo araw-araw. Amen? Don't quit your marriage. Baka kailangan mo lang ng counseling, ng pahinga, di ba? Parehas kayong pagod, kaya parehas na tuloy kayo nagbubumbungan. Amen po ba? Failure is an opportunity to start again. Don't quit until you win. Amen? And then panglima po, Jesus stressed about planning in Luke 14:27 to 33. Ito po yung kwento ni Jesus. No? Si Jesus mismo nagsasabi nito about kung paano kailangan magplano ka. Okay? So, let us read. Sabi niya ganyan, Luke 14:27, whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. 28 to 30. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying, the person began to build and wasn't able to finish. Verse 33, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. So Jesus was saying, don't follow me emotionally. Follow me intentionally. Count the cost and know what it requires and plan to surrender. So Jesus connects following him to a builder starting a tower or a king planning for a war. Kung babasahin niyo po yung mga naunang verses. So bakit? Because both requires foresight. Pag sinabing foresight, you are seeing in future. Meron kang vision. Amen? Meron kang nakikita in the long run, in the long term. Amen? Yan po yung foresight. Hindi ka short-sighted. Okay? Yun yung kabaligtaran ng foresight. Short-sighted. Masyadong ang nakikita mo lang yung present. Hindi mo nakikita yung future. Kaya sabi niya, if we want to live a life of faith and finish well, hindi po tayo pwedeng kesera-sera. Pag sinabing kesera-sera, alam mo yung kantang kesera-sera? Bahala na, no? Kesera-sera. Kaya tuloy sira-sira ang buhay. Sira-sira ang plano. Amen? We need God-given vision in our life. Especially kung ikaw ay magulang, ikaw ay padre de pamilya, ikaw ay isang nanay. Our role in life, whatever role na meron kang nililid. Nanay ka, nililid mo yung mga anak mo. Asawa kang lalaki, nililid mo yung asawa at mga anak mo. Amen? Whatever role that we have, in work, maybe in school, maybe in your job, you are leading someone. Kaya po hindi pwedeng wala kang foresight, wala kang vision. Amen? Kasi saan mo sila dadalhin? Leader ka ng organization, presidente ka, isa kang mamumuno. Kapatid, kung ikaw ay short-sighted, wala kang nakikitang vision, saan mo sila dadalhin? Gusto mo magpamilya, meron kang karelasyon, saan mo dadalhin yan? Amen? Kaya kapatid, planning requires a skill of foresight. Ito yung hingin mo kay Lord. Lord, give me clear vision. Give me clarity. Kapatid, madalas stack up ka. Nakapark, parang ang kotse nakapark. O yung kanina, yung barko na hindi nasa daungan. Kasi hindi mo alam saan ka pupunta, right? Kaya isang prayer mo dapat kay Lord this year, 2025. Lord, give me clarity. Lord, give me direction. Lord, give me vision. Amen? Ano pong gagawin ko, Lord, sa ganitong area ng buhay ko? Paano po ba ako makakarating sa next level, Lord, on this area? Teach me, Lord. Tulungan mo ako. Ang sabi ng Proverbs, parang surrender your plans to the Lord and He will establish it. Commit, that's the right word. Commit your plans to the Lord and He will establish it. Amen? Pag sinabing commit, surrender mo kay God.
papasa mo siya. No, para sinabi pag kinumit mo, Lord, I give to you my plans. Ito po sila. Paano mo i-establish ni Lord? Wala ka namang sinasubmit, sinusumite na plano, right? Di ba pag may sinubmit na plan sa local government to build a building, to build a second floor house, tatatakan, approve o hindi. Diba? O kaya sasabihin, hindi ba iwan niya kasi wata masilab ka, kulang niya kaya ng electrical, right? O kaya, hindi structure, hindi wata mag-ibahing pagawa ko, kailangan may dagdagan pundasyon. Amen? Pag sinasabit mo yung plano on local authority, ina-approve or niratify. May binabago pag minsan, diba? Ay, madalas tayo, gagawin ng mga karamihan, magreklamo ka na, pabayo na lang pabayo. Pasakitan na ako yata rin, hindi sana yata madulas. But, kailangan pala talaga yun. Hindi mo lang naiintindihan kasi hindi mo pinag-aralan yun. Right? Ganun din when we commit our plans to the Lord. Minsan meron siyang papabago, minsan meron siyang papatanggal, minsan meron siyang idadagdag para maging maayos yung binibuild mo. Amen? Amen. Kaya po, let us submit our plans to God. And sabi ni Jesus dito, sit down and count the cost. Sit down and count the cost. Kaya kabara-bara. Huwag pa bigla-bigla. Amen? Sit down and count the cost. Now, most people don't do this. We rush. Lalo na sa ating panahon ngayon, lagi instant. Right? Ayaw na natin nag-aantay. We react. We hustle. No, we grind, sabi nga, no? But planning requires a pause. Okay? Hindi period, Kasi period, di ba? End na yun. Planning requires a pause. A short break. Okay? Ang muni-muni na bagya. I-assess mo yung BM mo. Tignan mo lang. Amen? Tama pa ba yung direksyon na tinatahak mo? Amen? Hindi po yung kawalan ng faith, but it's wisdom. Amen? Hindi ibig sabihin na plano ka wala kang faith. Ibig sabihin lang na meron kang wisdom. Amen? Faith doesn't mean you skip planning. It means you plan with God at the center. Amen? Nagpaplano ka kasi gusto mong i-align sa gusto ng Lord yung binabalak mo. Amen? Kaya, sit down. Kung may asawa ka, sit down with him. O with her. No? Plan together. Amen? So, meron pong example sa Bible na nagplano na hindi kasama ang Diyos. Pero pinapakita pa rin ito yung gaano ka-powerful pag nagplano ang isang tao. Okay? So kung alam niyo po yung story of Tower of Babel in Genesis chapter 11, nag-usap-usap ang mga tao because during that time, we only have one language. Walang English, walang Tagalog, walang French. Isang language lang ang meron ng lahat ng tao sa buong mundo. Okay? And then, sabi nila, now, let's create a tower that can reach up high up to God. No? Yun yung kanilang binalak. And the Lord said, if this one people speaking the same thing, they began to do this, then nothing they plan to do would be impossible. Kapag pala tayo ay nagpaplano, heaven is being alerted. Diba? Kasi, diba, kagaya dito, dun sa Tower of Babel, may alert kay God. Kaya po anong nangyari dun sa story? Bumaba mismo si Lord. Bumaba mismo si God at kinonfuse niya yung kanilang language. So, nangyari, hindi na sila magkaintindihan, hindi na tuloy yung kanilang pinabala. Kasi ang plano nila, it represents pride. Kagaya ng fall ni Satan. Ang sabi nila, I can be like God. I can
replace God, I can be more than God. Ganon din yung parang pinaplano nila during that time. So, when we plan pala, God is listening. God is being attentive. Kagaya nun, hindi approve yung plano kasi God was at the center of the plan. Ang sentro nun, yung kanilang pride, yung kanilang pagiging pagmamataas. Amen? They want to build a tower to showcase kung gaano sila ka-great, kung gaano sila kagaling. Amen? So kung yung plano mo, kapatid, hindi ayon sa plano ni God, makakaasa ka. Hindi yan magtatagumpay. Amen? Pero pag alam mo, that is aligned sa will ng Panginoon, you can also be sure that God will back you up. Amen? Alam ko, madalas po sa atin naghahanap tayo ng backer. Madalas po sa atin ganyan, di ba? Papasok ka ng trabaho, kailangan mo ng backer. Pero alam mo kapatid, kapag nagplano ka, God can open doors. God can connect you to the right people. Amen? Amen. Amen. Naranasan niyo na ba yun? Wala kang kakilala pero God made a way. God connect you to someone. Amen? Amen. Amen. Ang number one backer po natin sa buhay si Lord. Amen. Amen? Yes, maganda yung may network ka that can help you. Maganda po yan. Yung meron kang kakilala. Meron kang ka-network sa different sangay ng mga bagay-bagay sa buhay po natin that can help you. May kakilala ka sa munisipyo, may kakilala ka saan. Pero kapatid, don't forget, number one na tumutulong sa atin ay si God pa rin. Amen? Amen. Siya ang nagbubukas ng mga pinto na hindi kayang isarado ni Iman. Amen? Sabi nga po ng Bible, siya ang Diyos na gumagawa ng daan sa disyerto. Amen? Kaya nga po kapatid, when we plan, we should make it, we should ensure na nasa sentro po si God. Amen? And then, dito na po tayo sa last point. Planning demands faith, di ba? Pero sabi po ng last point, to balance everything out. Ayan, tinuturuan po tayong magplano, tinuturuan tayong kumilos. Pero kapatid, ito po yung sabi ng last point natin. Man makes the plans, but God directs the step. Amen? Sovereign pa rin po ang Panginoon. Hindi po ba napakaganda nun? Gumawa ka ng plano, pero bandang uli, si Lord pa rin ang masusunod. Bakit? Bakit maganda yun, Ate Wilma? Kasi po ang Diyos hindi nagkakamali. Kasi ang Diyos hindi kayo ipapahamak. Hindi kayo dadalhin sa pangit. Amen? Kaya nga po, buti na lang, kahit na nagplano ka lang, tingin mo, pinakamaganda na para sa'yo. Buti na lang, mas maganda yung plan ng Lord. Amen? God directs our steps. Proverbs 16, ang sabi niya sa verse 1, to humans belongs the plans of the heart. But from the Lord comes the proper answer of the tongue. No? Sabi po niyan, the plans of the heart belongs to man. Ibig sabihin, tayong tao, ang responsibilidad natin is mangarap, mag-imagine, mag-visualize, mag-strategize, at sumulat, mag-sketch ng ating mga pangarap. Alam niyo po, kung mag-undergo kayo sa process po natin, yung life class at School of Leaders, merong lesson doon. Napapagawaan kayo ng dream book. Okay? So yung dream book, doon mo ipipicture, o ano man yung sinisimbolize ng dream mo, isusulat, kung ano yung mga pinapangarap mo in life. Meron doon, ang patotoo niya, sila Pastor Cesar and Claudia Castellanos, yung mga pinaka-head and leaders in Colombia na nag-start ng G-Code system sa Pilipinas. Ang sabi nila, nagpipray kami ng slot sa radio station nila doon sa bansa nila. Okay? Para maipangalan yung salita.
ni Lord. Okay, so nag-pray sila, nagpipray sila ng 30 minutes yata or 1 hour slot time. Di ba? Binabayaran po yun pag kumuha ka ng time. Airing time. No? Kumbaga parang sa TV, kumuha ka ng time slot. Bawa, 12 p.m. to 1 p.m. Babayaran mo yun sa stasyon. Okay? At mahal. Okay? Yung bayad doon. So, sabi nila, bakit hindi tayo mag-pray ng magkaroon tayo ng sarili nating istasyon? Bakit tayo nagpipray ng isang oras na airing time? Yun yung sinasabi ko kanina na huwag mong tipirin ang iyong pangarap. Amen? Kasi sabi po, may verse sa Bible na ang sabi, God is well able to do more than what we ask of Him. Amen? More than doon sa ating hinihingi sa Panginoon, kaya naman niyang maibigay. Kasi ang goal nila, ang kanilang purpose is to spread the word of God, to have good influence sa kanilang bansa. Kaya sabi niya, huwag natin tipirin ang prayer natin. Imbis na isang oras na airing time, tingin tayo ng radio station. E di doon 24/7, kung anong gusto nilang gawin, mag-broadcast nila. Amen po ba? Kapatid, ano yung pinapaplano ni Lord sa'yo? Anong pinapa-desire ni Lord sa'yo? Baka tinitipid mo. Amen? Amen. Sabi pa po ng Proverbs 16:9, in their hearts, human plan their course, but the Lord establishes their steps. Sinasabi ni God sa atin, you plan it, at ituturo ko sa'yo how to walk it, kung paano mo yung lalakaran. Amen? Ikaw ang nag-chart ng course, pero si Lord pa rin ang magdidirect. Amen? Kaya huwag mong sabihin, napaka-taas naman, napakalaki naman ng pinapangarap ko, napakamahal naman ito, imposible yata ito. Amen? Sabi lang ni Lord sa atin, write it anyway. No? That's not your concern. Provision is my part. Amen? The planning, the walking, tayo yun. Pero yung pag-bless, pag-i-establish, kay Lord yun. Sabi nga po nung narinig ko, if it's God's will, it is God's will. Amen ba? Amen. Kapag kalooban ng Panginoon, si Lord ang mag-finance. Amen. Amen. How is it going to happen? It's none of your business. Where we will get the funding, yun na yung department ng Panginoon. Sinong tutulong sa akin, the Lord will send that right connection. Amen? That right person. Amen? Amen. Amen. Kaya nga kapatid, stop saying, stop praying, Lord, bless me. Wala naman ginagawang yung mga kamay. Ang sabi po ng verse in the Bible, the Lord will bless the works of your hand. Eh kung puro kamay lang palinggaman mo nila yung works. Give God something to work on. Kung gusto mo na i-bless ka ng Panginoon, bigyan mo siya ng tubo para mapadaloy niya yung kanyang pagpapala. Through your job, through your business. Amen? Amen. Kailangan may gawin ang kamay mo for God to be able to bless you. Saan pagdadaanin ni Lord? Diba? Sabi ko nga, ano ba? May mahuhulog ba na isang bag ng pera galing sa langit? Walang ganon. Amen? Amen. 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 Kung babasahin mo ang Biblia, kaya meron ganon, baka sabihin mo. Di ba yung mga Israelita nung nasa disyerto sila for 40 years, pinakain sila ng Panginoon? Tama ba? Alam niyo po yung story na yun? Pinapaulan ng mana, yung mga pugo, pinapadala sa lugar nila. Kapatid, nung nakarating na sila sa promised land,
Dahil pwede na silang magtanim, tumigil na yung pugo, tumigil na yung mana. Amen? Because it's time to work. Extraordinary circumstances yung nasa disyerto sila. Wala namang tutubo doon eh. Paano sila mag-agriculture? Amen? Kaya nga kapatid, malakas ka, bata ka, hindi ka naman abnormal. Yung nga napapanood natin, di ba? Putulang paa, walang kamay, nakakapagtrabaho. Amen? What is our excuse? We are normal human beings. Meron tayong abilidad. Hindi ka pwedeng bahala ka na, Lord. Amen? Baka maging team song ay, baka ang life verse mo, be still and know that I am God. Na-abuse yung verse sa ito niya. Be still and know that I am God. Ang sinasabi lang noon, kapag nag-work ka, hindi mo kailangan maging full of anxiety, peaceful kasi si Lord yung kasama mo. Amen? Amen po ba? Kaya when you pray, Lord, bless me, give God something to work on. Amen? Stop praying, God lead me, if you haven't charted the course. Para kang pumunta sa airport. Pumunta ka sa airport, dala-dala mo yung dalawang maleta mo, isang hand carry, isang check-in bag. Tatanungin ka lang, flight stewardess, saan ka papunta? Kasi po sa airport, ang daming eroplano, ang daming pwedeng bansang puntahan. Pag hindi mo alam saan ka pupunta, the flight stewardess cannot give you a ticket. Diba? Amen? O kaya sa bus station na lang. Ang dami rin bus station. Saan ka pupunta? Diba? Kaya, if you want God to lead you, kapatid, this 2025, magsumiti ka naman ng plano sa Panginoon. Lord, ito po yung aking mga pinaplano. Ano po ba ito, Lord? Approve po ba ito? May papalitan po ba? May aalisin? May dadagdagan? Amen. If you want breakthrough, kapatid, your faith demands a plan. Amen po ba? Put your dream on paper, even if it costs you 5 million, 20 million. Sabi ko, tinatanong ko nga si Tita Lorna, sabi ko, nandyan po ba si Jimuel? Kasi what I plan to do is paggawa ng picture ng church na maayos. A decent plan for this place na pagpipray natin. Whether it costs 10 million or 20 million. Kasi anong i-bless ni Lord? Nagpipray kang building, wala kang plano. Alam niyo po ba, before kami magkasasakyan, patapos na po ako. Okay pa po ba kayo? Amen. Before kami magkasasakyan ni Kuya Abe, bumili ako ng keychain ng pangsasakyan. Leather. Kasabay nung pitaka, may frame keychain na pangsasakyan. Kasi birthday niya, siguro dito pa po kami nakatira sa likod. Hindi ko alam kung 4 years, 5 years ago yun. Pero sabi ko, diniglar ako. Itong keychain na ito, ay ang gagamitin namin sa 4 wheels. Bago nga masira yung keychain na yun, kasi nababakbak na. Nagka 4 wheels kami. Kaya lang pala dapat sinabi ko sa sakyan. Ang 4 wheels na nalagay doon yung susi, yung e-bike. Diba tama naman? 4 wheels naman. Ang mali, hindi mo ni-specify kung anong klaseng 4 wheels. Pero praise God, before ko maitapon yung keychain na yun, ay nandiyan na po yung aming 4 wheels na with aircon. Hindi with air continuous. Amen? Kapatid, there is power when you write your vision. It is my practice that before the start of the year, I have a vision board. Maniwala kayo sa hindi. Walang bagay na naisulat ko doon na kahit isa lang o dalawa na hindi natupad.
encourage ko kapatid, have a plan. Have a vision. So that God can work on something. Amen? Sabi ng Proverbs 16:2, all a person's way seems pure to them, but the motives are weighed by the Lord. Yung kanina nagplano po sila to create a tower as a monument of their greatness. Kapatid, kapag nagplano ka, i-check mo din yung motibo mo. Gusto mo bang umunlad para maghigante sa mga nakatagi sa'yo in the past? Sabihin mo, babangon ako at tuturugin ko kayo. Kapatid, kapag gano'n ang motibo mo, hindi ka pagpapalain ng Panginoon, mali yung motive eh. Para po tayong puno ng mangga. Yung bunga natin ay para sa ibang tao. Hindi para kainin ng mangga ang kanyang bunga. Amen? Hey Lord, yung heart mo. Tama ba itong motibo ko na ito, Lord? Kaya ako pinaplano itong bagay na ito na makuha ko. It should be about building the kingdom. Building the name of God. Amen? Alam niyo po, anong pinagpipray ko nung sasakyan po namin. Kasi kung tutusin, pwede naman wala muna kaming sasakyan. Pero I said, Lord, bless us so that hindi pumapahiya ang iyong pangalan. Bakit? Kapag purdoy ka, people will ask, where is your God? Amen? Pinapalit nilang Panginoon because the way that you live your life. Kaya kapatid, reach your next level so that the name of God will not be in vain. Amen? Amen. Yes, marami pong mga Kristiyano righteous, pero naghihirap. Hindi ko sinasabing mali sila. Pero kapatid, kung kaya naman ang abilidad mo, go to your next level. Hindi lang sa kaperahan. Pamilya mo, ayusin mo. Amen? Ministry na hawak mo, ayusin mo. Every aspect of your life. I-help mo. Samasan mo. Amen? Ipamagaran mo, ipamagobra mo. Samasan mo. Pag yan ang magaling na lang makiramdam kaya. Amen? Babe? Makatamuwari. In every aspect ng buhay po natin, may galing tayo. Hanapin mo yung strength na yun. Amen? At doon mo talaga i-double yung effort mo. Amen po ba? Sabi ng Proverbs 16:4, the Lord works out everything to its proper end, even the wicked for a day of disaster. Lahat ng pangit, kapatid, even yung kaaway mo, kayang gamitin ng Panginoon to bring you to your destiny. Amen? Kaya nga, kapatid, tayo po ay huwag mag-cut ng corners. No? Sabi ng Proverbs 16:5-8, winawarn tayo against pride and injustice. For you to reach your next level, huwag kang manlamang, huwag kang mag-cut corners, huwag kang mag-rush sa success. Sabi ng Bible, yung nagmamadali napapahamak. Amen? And let us not boast when He bless us. Kapag nandun ka lang sa lugar na inaasam-asam mo, don't be prideful. Amen? At dito po ako magwawakas sa verse po nito. Proverbs 16:9. In their hearts, human plan their course, but the Lord establishes their steps. Amen? Kapatid, tayo tumayo po ng lahat at tayo ay tumalangin. God is calling us to get serious about our lives. Amen? Ito na po yung taon na dapat merong mangyari. Amen? Sa ating mga buhay, sa ating mga pinagpipray. Kaya mag-umpisa po tayong magplano at gumawa. Amen? Kung wala ka pang vision, kapatid, hingin mo yan kay Lord. Kung hindi clear kung saan yung papatungo
kagustuhan mo, hingin mo yan kay Lord. No? Ang Lord po hindi nagbo-volunteer ng information. We should seek Him with all our hearts, no? And ask na i-reveal niya yung kanyang plano para sa ating buhay. Amen? Sabi ng Psalm 20 verse 4, may He gives you the desires of your heart and make all your plans succeed. Yan din po yung aking dinideklara ngayong umaga sa ating lahat. May He give you the desires of your heart and make all your plans succeed. Kapatid, yung ibig sabihin niyan, yung desire na galing sa Panginoon, kung ano yung pangarap, kung ano yung vision ni Lord for your life, yun yung ilalagay niya sa puso mo. And that He will cause all your plans to succeed. Hallelujah, Father. Amen. Iwanagin mo ang aming isip, ang aming mga mata. Tanggalin niyo ang aming mga kabulagan at bigyan niyo po kami ng clarity, understanding, knowledge, and wisdom kung anong gagawin po namin. Father God, we pray, Lord, that you bless us to become a blessing. Bigyan mo kami ng pambihirang pagtatagumpay this 2025 for the glory of your name, Lord God. Salamat sa mga pure motive, Lord God, ng aming mga puso. Hindi para magpataas, hindi para magigante, kung hindi, Lord, to become a blessing. Lord, salamat po. Maraming salamat, Lord. Thank you, God, for your word this morning. Nawa, O Diyos, ito'y maisulat sa mga puso po namin. Maraming salamat po. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, palakpakan po natin si God. Pag-uwi niyo po sa bahay, huwag po muna kayong mag-cellphone o manood ng Korean novela. Sit down and have a pen and paper. Sulat mo kung ano yung paplanuhin at gagawin mo this year, 2025. Today's May. Ilang buwan pa ang natitira, no, for this year, 2025. Amen? So, manatili po tayong nakatayo dahil meron po tayong communion ngayong umaga nito. Let's call our ushers para po sa ating mga elements and mamila to lead the communion. Praise God. Thank you, Lord. We're so blessed by the Word of God. At sasilyan po natin ang ng ating Panginoon every plan na meron tayo na ating ipaplano, i-commit natin sa Panginoon. Amen? So we are so full na gusto po tayo ng salita ng Panginoon. At sa oras na ito, tayo po ay darako po sa ating pag-observe po ng ating banal na hapunan. So, ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag po ng kanyang kamatayan at hanggang sa siya ay dumating. Amen? Praise God. Sa unang Korinto 11:26, isang pag-aalala sa kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. So, ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng ating church, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoon na ating sabi dito, hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan. Subalit, sinasalamin ito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa Kalbaryo. Ito ay mahalagang pagpapakita ng ating pakikisa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala po sa atin. So may babala po ang Panginoon sa pag-observe po natin, pakikiisa sa ating communion. So sabi po dito, ito ay isang gawain pinag-iisa.
No, unity. Hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. So ito po ay isang sign of unity. Tayo po ay nakikiisa. So ito naman po yung babala. Ang hindi nararapat na pakikibahagi sa hapag ng Panginoon. So, pinapaalala po ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi nito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus, ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, kinakailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalaya na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. So ngayon po ay didistribute na po natin yung ating banal na communion. So sabay-sabay po natin itong susubot, sabay-sabay po natin i-inumin. So ngayon po ay sa ating pagtanggap po dito, tayo po ay sumagaling manahimik, manalangin po tayo, na po, hingin natin ang salisikin po natin ang ating mga sarili. Tumingi tayo ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng nagawa nating mga pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala sa ating Panginoon. Tayo po ay maging karapat-dapat sa Kanya. Praise God. Yes. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo. Minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus sa Kalbaryo para sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po namin pag-aalabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang hostyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Sapagkat, taas po natin ang tinapay, sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus na gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tanggapin po natin, subukan natin. Taas po natin.
dugo ng aming Panginoong Jesus ay nabubos sa krus ng Kalbaryo na siya nabugas sa aming mga kasalanan. Upang kami iyong maituring ng mga anak. Inahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang hayong buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang kayo po ay nagpapahayag sa kaharian ng Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinabi, ang kopang ito. Taas po natin ang kopa. Ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y iinom nito. Sa pag-aalala sa akin, sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanya, hanggang sa siya ay dumating. Tanggapin po natin. Inumin po natin ang Kanyang banal na dugo. Papahayag ako ng Kanyang banal. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Pakabanalin nawa kayo ng Panginoon ng kapayapaan at ng kanyang espiritu at kaluluwa at katawan at ingatan kayong buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang sa inyo ay tumawag, nagagawa rin naman ito, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus ay sumaating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. God bless you. Amen.